Ating pumungsa ng ating mga Biblia sa aklat ng unang Pedro at babasahin po natin sa chapter 5 verses 12 to 14. Nandito na po tayo sa huling bahagi ng First Peter. First Peter chapter 5 verse 12 to 14. Ito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ni Silvano na itinuturing kong tapat nating kapatid, ay sinulatan ko kayo ng maikli upang pagpasiglahin kayo at magpatotoo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Manindigan kayo rito. Binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumain yung lahat na nakay Kristo. Palain nawa tayo ng salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Sa Peru, marami pong mga mining sites doon sa Peru. At kung atin pong isa-search kung ano-ano ang mga pangunahing minerals na mamamine doon sa maraming mining sites doon sa Peru, ito ay naunguna dito yung gold, silver, copper, at zinc. So doon po sa mga mining sites doon, kung tayo ay mapupunta doon, kung i-search natin yung lugar talaga ng mga mamamangha kayo doon sa mga malalaking mining sites doon. At sinasabi rin na even the rubbish materials doon, yung mga labi, yung mga maliliit na, kumbaga yung mga excess or mga kalat na naging na ibunga ng pagmamine doon, even the rubbish materials na yon coming from that quarry area or mining areas can be still useful, no? Can be still useful and valuable. Ngayon sa banal na kasulatan po, sa Holy Scripture, there are portions na masasabi natin na may talagang napaka-importante na mga portions ng Scripture na mababasa natin. Lalong-lalo na nga yung mga paborito nating part ng Scripture na ating binabasa. At masasabi natin that this part of the Scriptures are very useful sa atin, sa ating buhay mananampalataya. There are very useful parts sa atin. At meron ding parts of great relevance kung ating mababasa ang mga bagay na yon. But in the Scripture, in the whole of the Scripture, nothing is valueless in them. Nothing is valueless. All Scripture is, sabi nga dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by the inspiration of God, and all are profitable. Dun sa 2 Timothy 3:16, no? All Scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable, meaning all of it. Kaya nga sinabing all Scripture, all of it are profitable. But kung mapapansin natin, no? Kung titingnan natin, not all of the Scripture are profitable at the first glance. At the first glance. Kasi meron talagang mga part ng Scripture na parang masasabi natin na parang ano ba ang matututunan ko sa part na ito? And that's why, para sa mga preacher, it takes diligence para sa mga preacher to expose it every word in the Scripture to extract from what the other called the barren part of the Scripture. Ibig sabihin, sila yung masasabi natin na parang, ano ba yung matutunan ko sa part na to? Kumbaga, in my reading, parang hindi ito yung masasabi ko na parts na important para sa akin or relevant para sa akin. That's why it takes diligence para sa preacher para ma-extract nga yung profit, no? Kasi sabi nga, all Scripture are profitable, no? Yung profit natin doon sa part na yon na tinatawag ng iba na barren part. Sinabing barren, di ba parang yun yung baog, yung parang walang bunga, no? No? But para makuha yung sa barren part na yon, yung instructions, yung reproof, di ba? Yun nga, basahin na nga ulit natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ito ang definition sa Scripture. 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, every preacher must be diligent to extract, no, the instruction, the reproof, the correction, no,
yung instruction na magte-train sa atin in righteousness, which will make us able to be wise for salvation. No? So, may mga barren part talaga. Kaya hinihiling natin ang tulong ng Panginoon na sa bawat preacher na matatapat sa ganitong mga part ng scripture ay bigyan niya ng ability to extract the pure milk, the pure milk or the benefit of the word of God, lalong-lalo na sa mga part na to the scripture. Kaya nga, our subject for today, yung portion ng scripture na ating pag-aaralan sa umagang ito ay ito nga yung sinasabi ko, i-describe natin kanina. Our subject of today belongs to that portion of that scripture passage na masasabi natin parang at the first glance, hindi profitable. Pero profitable naman pala. This is what we call the postscript. The postscript, di ba? Pag PS, postscript, yung pahabol. Sa atin nga, pahabol sulat, tinagalog, pahabol sulat, yung PS. Kasi kung mapapansin nga natin, dito sa epistle ni Peter, doon sa verse 11 pa lang, somehow, parang nandun na yung ending. Nag-end na doon, di ba? Kung babasahin natin yung verse 10 to 11, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Parang ito na yung huli. Kinunclude na talaga dito. But meron pa palang PS. May pahabol sulat or postscript dito sa 1 Peter. And this portion may not be like gold, silver, copper, and zinc in the mining site of Peru. But it is far indeed from it is far from being unimportant. Important pa rin to. It is far from being uninteresting. Interesting pa rin yung part na to. It is far from being useless. Useful pa rin po ang part na ito. Now let us look at this passage at a little more closely that we may know its meaning and find out its substance and find out its use para sa ating mga buhay. Now, dito sa part na to, sa kahulihan, sa verse 12 to 14, we can see noticeable four segments in this part. Yung sa verse 12, makakakita tayo dito na sa verse 12, somehow nagbigay ng summary ng kanyang epistle si Apostle Peter. Sabi sa verse 12, sa pamamagitan ni Silvano na itinuturing kong tapat na ating kapatid ay sinulatan ko kayo ng maikli upang pasiglahin kayo at magpatotoo sa inyo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, manindigan kayo rito. Somehow, parang nagbigay siya ng summary dito or recapitulation. Sa verse 13, makikita tayo doon ng salutation. Sa verse 13, binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia, nakasama ninyong hinirang at si Marcos na aking anak. And verse 14, makikita tayo dito ng dalawang part. Sa unang part, mayroong exhortation na naman. Sabi dito, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. At sa kahulihan, merong benediction. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Pero sa pag-aaral natin ngayon, doon lang tayo sa verse 12. Doon sa summary, or the recapitulation, or yung pagbubuod ng kanyang epistle dito sa part na to. Kanina kinanta natin yung I love to tell the story, bago tayo magsimula, bago tayo mag-preaching, At somehow dito parang nagbigay ng recap kung ano ba ang nilalaman ng kanyang buong epistle, ang epistle ni Apostle Peter, nagbigay siya ng recapitulation. That dito sa recapitulation na to, sa re-recap, let me draw to you your attention dito sa verse 12 that gives us the summary of this wonderful epistle. There are 4 points na ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, the subject of the epistle. Pag nagbigay ka ng summary, siyempre hindi mo makakalimutan yung ano yung subject. The subject of the epistle. Pangalawa, the duty of Christians. Makakita tayo dito ng another imperatives or duty for Christians. Pangatlo, the form of the epistle. Sinamarize niya ito at somehow binigay niya kung paano niya inilahad sa atin ang kanyang epistle, kung anong form ang kanyang ginawa.
Pang-apat, the transmission of the epistle or yung mode of bringing this epistle to his readers. Bago tayo magpatuloy, hilingin natin ang tulong ng ating Diyos sa ating pag-aaral. Aming Panginoon, muli, hinihiling namin ang inyong basbas, ang inyong presensya, ang inyong enablement, even ang pagbibigay sa amin ng kalakasan upang makapagbulay-bulay sa inyong salita sa hapong ito. I-sustain niyo nawa kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Number 1, the subject of the epistle. The subject of the epistle. I'll read in English ang verse 12. Through Silvanus, our faithful brother, for so I regard him. I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God. Stand firm in it. So, ang sinasabi natin dito na subject ng epistle is all about the true grace of God. No? If you're going to summarize, no, 1 Peter, it's all about the grace of God. No? The grace of God. What is this grace of God? Of course, pagka ang ating lagi ang first na papasok sa ating isipan, when we talk about grace, it is the undeserved favor or kindness of God to hell-deserving sinners. No? Talagang ganun yun talaga ang definition of grace. It is an undeserved favor or unmerited favor of God or the kindness of God to hell-deserving sinners. We don't deserve, no, all the goods in this world, but what we deserve is what? We deserve punishment because we have sinned against the thrice holy God. But God is gracious. Kaya nga last time pinag-aralan natin, the God of all grace. Iyon ang ating punto nung last time. But at muli i-reiterate natin na grace is the unmerited favor or undeserved favor or kindness of God to hell-deserving sinners. And it has been common to interpret the praise, the grace of God as equivalent to the gospel. No? Minsan nga ganun ang nangyayari. Pag sinabing grace of God, parang sinasabi ito daw yung gospel. But the gospel, bigyan natin ng kahit somehow mas maayos na definition. The gospel is simply the revelation of the manifestation of the grace of God. 'Di ba, when we proclaim the gospel of Christ na para sa kaligtasan ng mga tao, we proclaim the grace of God para sa mga makasalanan, no? We proclaim the grace of God, the saving grace of God. So, basically, the gospel, para mabigyan natin distinction sa grace of God, gospel is simply the revelation of the manifestation or the manifestation of the grace of God. Sa first chapter ng verse 10, ang sinasabi dito, no? At verse 13, Peter speaks of grace dito. Ano ba kaya nga yung tema talaga ng 1 Peter, unang-una pa lang, he spoke of this grace already. No? The true grace of God. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10, ano sinasabi dito? As this salvation, no? As this salvation, the prophets who prophesied of grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the suffering of Christ and the glories to follow. And verse 13 then, sinabi dito, therefore, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So this is the grace of God, no? Yung kauna-unahan pa lang, ito na yung tema ng epistle ni Apostle Peter. Well, lagi ko lang sinasabi na ang background is para sa mga mananampalataya na naghihira o kumbaga nagdadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok, but the general theme, all of the overarching theme of this epistle is about the grace of God. That grace is obviously the Christian salvation. No? Yun nga yung sinabi sa verse 10, as to this salvation. And that's the grace. No? The grace is obviously the Christian salvation enjoyed partially here on earth, no? Nung ang Diyos ay nagligtas sa mga tao
na-enjoy na ng mga tao ang kaligtasang ito, partially here on earth and fully in heaven, in the future glory. No? When the Lord Jesus Christ comes once again, this salvation will be fully enjoyed, revealed and enjoyed by the believers as when the our Lord Jesus Christ comes once again. But even Peter tells us about the past grace of forgiveness, no? Si Peter nagturo sa atin yung ganitong mga sa epistle niya, pinatungkulan niya yung mga past graces of forgiveness in Christ Jesus. So ang mga mananampalataya, di ba? Sa biyaya ng Panginoon ay napatawad, no? Nakatanggap ng kaligtasan, ng kapatawaran, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, this the grace, no? The past grace. And he also speaks of the future grace that is to come, no? Yung full revelation ng kaligtasan. This is the future grace na sinasabi natin. The future grace of eternity with him. But what I love in this epistle, no? Even na tinukoy niya yung past grace. Yung past grace tayo, meron tayo mga past grace, yung tayo ay niligtas ng Panginoon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at we are looking forward in that future grace. But even at present, we have this grace at present. This epistle teaches us that there is grace at present. Sa kasalukuyan, there is grace, no? For every struggle na ating pinagdadaanan sa buhay, sa mga hinanakit natin sa ating mga puso, makakakita pa rin tayo or makakatagpo pa rin tayo ng biyaya ng Panginoon kahit tayo ay nagdadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa panahon ngayon. There is grace for every circumstances in our life. Even sa ating pagdurusa sa panahong ito. And we have been bestowed by this grace. Nawa tayo sa bawat isa sa atin, nare-realize natin ang biyaya ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay na ating pinagdadaanan sa mundong ito. May we believe this truth about the present grace of God available sa atin. And we will find grace in our every conversation, no? In every conversation natin sa mga kaibigan, sa mga lalo-lalo na sa mga mahal sa buhay, nawa hilingin natin na makita natin ang biyaya ng Panginoon. Biyaya ng ano? That when we converse with them, no? Ang biyaya ng Panginoon ay kumilos sa atin sa bawat conversation natin sa kanila para sa kanilang kaligtasan din at para sa edification natin, no? In every conversation sa bawat kapwa mananampalataya, nawa sumagana din ang biyaya ng Panginoon. Nawa makita natin yung grace in everyday work, in everyday job natin. Sa bawat araw ng trabaho na ginagawa natin, makita natin ang biyaya ng Panginoon. Sometimes meron tayong pagkakataon na we don't feel like working really kasi nandun yung pagkakataon, alam natin na napakarami nating trabahong haharapin. But sana na hinahanap natin or natatagpuan natin yung biyaya ng Panginoon amidst that heavy workload. And minsan sa trabaho din, 'di ba, parang ang hirap naman na pakisamahan yung workmate ko yesterday. Sana sa biyaya ng Panginoon, this day will be a better working day para sa amin, no, ng aking katrabaho, no? At mag-glorify ang Panginoon sa iyong pagtatrabaho, no? Ganung mga bagay, no, na nakikita natin sana ang biyaya ng Panginoon present in your present time, no? Yes, we have the past graces. We are looking forward for that future grace, but still we must enjoy the grace of God present in our life sa kasalukuyan, no? Kapag din tayo, meron tayo mga inward struggle sa kasalanan, no? At feeling natin, we feel defeated. Ay, talaga naman, talagang nandun sa ating puso yung hinanakit na talagang nagkasala na naman tayo. Yung grieve sa ating mga puso na masasabi natin, kasala na naman ako ng big time. At
Nasasabi din natin na parang ang kaaway ay sinasabi sa atin, where is your God now? No? Parang inaano tayo na tinitis tayo na kala ko ba Christian ka? No? Now, ano ngayon ang ating dapat attitude sa ganun? We must seek for the grace of God. Available, present para sa ating mga mananampalataya. And we say to ourselves, there is grace for these struggles. Struggles sa buhay, struggles sa kasalanan. Sana na ganun tayo palagi, that we can say that there is grace present in our life now. This grace is the main and the leading subject of this epistle, which the apostle here says he had given testimony in the epistle which he had just closed in verse 11. Pangalawa, ano yung duty na sinasabi dito? The Christian duty sa verse 12, sa kanyang summarization. Anong mababasa nating duty dito para sa mga Christian? Ang sabi sa verse 12, once again, through Silvanus, our faithful brother, for so I regard him, I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God. Stand firm in it. Stand firm in it. Well, obviously, this is the the duty or the imperative or yung utos is to stand firm in it. Stand firm in what? No? Ito nga, doon sa subject nga, sa true grace of God. Tayo ay tumindig sa biyaya ng Panginoon. Well, kung ating mapapansin, no, yung bawat introduction sa mga recorded message natin dito sa 1 Peter, kung makikita natin yung praise doon, standing in the grace of God. So ito talaga yung tema ng 1 Peter, no? Standing firm in the grace of God, in the true grace of God. Now sa King James Version at sa King James Version, parang ang pagkakatranslate kasi dito sa New King James Version at saka sa King James Version is in which you stand, no? Kaiba doon sa stand firm in it. Magkaiba po 'yon. Magkaiba po 'yon. Pag sinabi dito na through Silvanus, our faithful brother, I have written to you, briefly exhorting and testifying that this is the true grace of God in which you stand. Or kaiba po yun pag sinabing stand firm in it. Kasi pag sinabing in which you stand, dito, parang ginagawang stand firm in it dito or ginawang in which you stand, it's nagiging parang ano lang siya, part of the testimony respecting of the grace of God. At hindi ito nagsasabi or nagbibigay ng parang utos. But some manuscript na meron tayo, kaya nga sa New American Standard Version and even sa ESV, tinranslate ito as if na parang nagbibigay ng command. Hindi lang siya parang nagbibigay ng declaration, but it was translated as a command, no? Instead na in which you stand, tinranslate siya as stand firm in it. No, parang binaliktad kasi, in which ye stand, translate siya in which stand ye. So parang nagbibigay ng utos. So both expressions are not the same. Kaya nga binibigyan natin ito ng liwanag. Yung first kasi declaration yun, and the other, yung second translation is nagbibigay ng command. Kaya nga dito, ang second point natin, what is the duty or what is the command? If the second reading, ang kukuhanin natin na translation is yung second reading, which is the giving of command to stand firm in it, then the meaning is in reference to the true grace of God, or until the true grace of God is fully brought unto you, ang command is stand firm in it. Now, most certainly, this is the sum and the substance of the duty enjoined on Christians in this epistle. The standing firm in the faith and practice of Christianity amidst all temptation. Diba? Amidst all suffering. Diba? Ito nga yun, diba? Na sa tema natin for the last 2 years na ang tema talaga nito, ang inaddress talaga dito is yung mga mananampalataya na nagdadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Well, ang command sa kanila is to stand firm
in the grace of God, even in the midst of different or various temptations or trials. Now, in reference to the grace of God, a Christian who have already been made partaker of it, no? Yung niligtas na sa biyaya ng Panginoon, forgiven sa kanyang kasalanan, made partaker of this grace, of the saving grace, made partaker of it in far larger measure through Christ, shall obtain full participation, no, in the future glory that is to come by grace also through what? Through standing firm. Makakarating tayo doon sa dulo, no? No, na pinangako sa atin, na biyaya ng Panginoon, full revelation of this salvation of God through Christ, through standing firm. Kaya talagang napaka-importante ng command na ito. Mga kapatid, mga kaibigan, kung meron tayong command na nawa lagi nating may isip, this is it. Standing firm, stand firm in it. Stand firm in the grace of God. No? Nawa lagi natin itong isaulo, isa puso ang command na ito. The whole doctrinal subject of the epistle is the grace of God. No? Ito yung subject, the grace of God. And even when we read the Bible, no? When we read the Bible and extract the gospel, ano ang naihahayag? Ang biyaya ng Panginoon, ang grace ng Panginoon. This is the doctrinal subject. I can say that not just in this epistle, but all throughout the scripture is about the grace of God through Christ. So the whole practical, that's why the whole practical subject of the epistle is the duty of Christian in reference to that grace may be summed up in one word, stand. Stand. Remember this, mga kapatid, mga kaibigan. Stand. Stand in the true grace of God. Pangatlo, paano to kinumpose ni Apostle Peter, no? Yung ating epistle na ito, kung ating mapapansin nga sa ating pag-aaral for the last 2 years. The form of the epistle, mapapansin natin dito, let's read once again. Through Silvanus, our faithful brother, for so I regard you. I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God. Stand firm in it. Ano yung dalawang form? Kung paano isinulat ni Peter ang kanyang epistle. Number 1 is exhortation. It is a form of exhortation. And number 2, it is a form of testimony. Exhortation and testimony. Now, and if you run through the First Peter, no, grace for the believers is everywhere, no? Sa chapter 1, makikita natin dito, when we recall chapter 1, it is the uncomfortable grace of sanctification, but often God's grace comes to us in an uncomfortable form. Dito sinabi na iniligtas nga ng Panginoon ang mga tao niya, pero in a short while, kailangang magdanas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Recall our First Peter, ang chapter 1 ng First Peter, no? It is like na sinasabi rin dito na tayo ay ang mga tao ng Diyos ay dapat maging lumakad ng may kabanalan, no? Lumakad ng may kabanalan, ngunit sa kabila ng paglakad na yon, kailangan pa rin magdanas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Sa chapter 2, it is the grace of new identity in Christ that we are now a chosen race, a holy priesthood, no? And hear this, a people for God's own possession. Mababasa natin sa chapter 2, dito binasa yan, na pag-aralan natin last time, no? For long time na pala, no? Yung chapter 2, sinabi dito that you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession. So sa chapter 3 din, it's grace for daily living. For daily living, those mundane na experiences natin in everyday life, no? Sinabi dito nagsimula sa chapter 3 yung mga daily life natin, yung pamumuhay natin, nagbigay ng exhortation dito sa or mga bagay dito kung paano mamumuhay ang mga mananampalataya, no? Sa bahay, sa community, no? Nagbigay dito ng mga testimony
kung paano ang tao ay mamumuhay in everyday life, that all of us live in that can draw out of us such irritation, such impatience, and such struggle. Di ba? Doon sa mga states na, sa mga estado na to sa chapter 3 kung paano tayo mamumuhay kasama ng ating mga pamilya, asawa, sinabi dito, mamumuhay kasama ng mga amo, kasama ng mga ng within the community, no? Somehow magkakos sa atin ng mga struggles, no? And chapter 4, it presents to us the awesome grace of God for suffering, that in those moments you'll never ever alone. You're never in a circumstances, you've never in a relationship, you've never in a situation without the Lord, your Savior, the King of grace being with you. Kaya nga ito yung mga makikita natin sa chapter 4 na mga biyaya sa atin. And sa chapter 5 din, turns to the church and God has graced us in the church with leadership that guides us and that protects us and warns us and encourage us. Dun sa chapter 5, mababasa natin dyan, if you will recall the chapter 5, no? Yung biyaya ng Panginoon para sa kanyang mga tao. Then this statement, no, yung mga bagay na to na mababasa natin sa chapter 1, 2, 3, 4, 5 ng 1 Peter. This statements with regards to the grace of God takes the form of a testimony. Ang lahat ng bagay na ito ay yung mga katotohanan sa mga iniligtas ng Panginoon, sa mga transfer niya from the kingdom of darkness into His kingdom of marvelous light. No, these are the testimony, these are the truths, or the indicatives. Remember, when I preached when started preaching this First Peter, I use this term indicatives and imperatives, no? Indicatives and imperatives. Dito, yung indicatives, ito rin yung masasabi nating mga testimony or mga declarations para doon sa mga inligtas ng Panginoon, kung ano sila sa harap ng Panginoon o sa biyaya ng Panginoon, kung ano sila naging after sila maligtas. And his statements naman ni Peter sa kanyang sunulat, no, yung kanyang mga statement naman with regards to the Christian duty takes the form of exhortation or the imperatives. Remember, ginagamit ko rin yung term na imperatives, no? The indicatives and the imperatives. Or somehow, bibigyan natin ng another term ngayon. These are the testimony and the exhortation. Kasi when you tell a testimony, you're telling truth, no? You're telling something or indicatives sa iyong tema or sa iyong mga ina-address. At pagbigay ka naman ng exhortation, parang nagbibigay ka ng command or imperative. Nag-exhort ka sa kanila kung paano sila mamumuhay. Ito yung command or the imperatives. At marami yan. Dito rin sa chapter 1, 2, 3, 4, 5, na marami tayong makikitang command. Sa verse 13 ng chapter 1, sinabi dito, no? Prepare your minds sa verse 13 ng chapter 1. Sa verse 15 ng chapter 1, sinabi doon, be holy. Be holy. Yung mga ganun, yung mga exhortation or yung mga command. And verse 11 ng chapter 2, ang sabi, abstain from fleshly lust. At narito na, sumunod-sunod na yung mga exhortation din or yung mga commands patungkol sa submission to authority, masters, at kung paano tayo makikipag-relate sa ating mga spouses. Sa chapter 2, verse 13 to chapter 3, verse 6. At marami pa tayong yung makikita dyan. Sa chapter 5, hindi natin kakalimutan, recently lang pinag-aralan natin, no? Therefore, humble yourselves sa verse 6 ng chapter 5. Now, these are all exhortations. Kaya nga, kung mapapansin natin, the form na ginamit ni Peter sa kanyang pagsusulat is a form of exhortation and testimony. A form of indicatives and imperatives. At nag-ano tayo dyan? Kung babasahin natin ng 1 Peter, parang nagpapalit-palit tayo dyan kumbaga parang nandito tayo sa indicatives, bigla na namang imperatives, nandito tayo sa testimony, nandito na naman tayo sa exhortation. Parang magpapalit-palit lang. Kung mapapansin natin all throughout the exposition of 1 Peter,
we went through these indicatives or testimony followed by an imperative or exhortation alternatingly. And we are to learn here, no? Ano yung matututunan natin dito sa paggamit ni Peter dito? We are to learn here that yung paggamit niya ng testimony and exhortation, we are to learn here the balance. Kailangan sa bawat preaching, no? There should be a balance in delivering the gospel of Christ which manifests or reveal the grace of God. Balance between what? Balance between the indicatives and the imperatives. Hindi puro mga doctrines. Hardcore doctrines na lang, puro lahat na lang doctrines ang inano, pero walang application, walang imperatives, walang sinabi or kung paano natin i-apply yung doctrines. Walang exhortation kung paano i-apply ang doctrines. Or minsan naman, puro exhortation, ganitong gawin mo, pero walang matibay na biblical basis ang sinasabi mong exhortation. Kaya dito, we must learn the balance. The balance of preaching the gospel of Christ, revealing the grace of God through the balance of telling the people who they are and what they need to do. No? Nakita natin the indicatives and the imperatives, telling them the testimonies and giving them the exhortation. Now, preachers like the form of this epistle of Apostle Peter, we are to be guided by this pattern to avoid overemphasizing one from another. No? We believe that the right doctrine leads to right practice. No? Kaya kailangan may balance yan. Learn the balance. Testifying the truth with the applicable warm exhortation. No? Warm exhortation, I included the word warm. Kasi sometimes magbibigay ka ng exhortation na parang wow, it's so hard. But sana sa ating mga exhortation maririnig natin na warm yung exhortation na talagang nanggagaling talaga, parang nanggagaling talaga sa motive ng preacher or ng ano na talagang ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, no? Ito ang inuutos sa atin ng salita ng Panginoon. Warm exhortation in preaching, showing Christians what is it to stand. Kung paano tayo tatayo or mananatili, no? Sa Tagalog, manindigan rito. Kung paano tayo maninindigan sa biyaya ng Panginoon. What is it to stand and how they were able to stand, no? Importante, no? Sa exhortation, yung mga bagay na iniuutos sa atin na sasabihin din ng preacher kung paano natin yun magagawa. Well, ang mga bagay na inuutos sa atin sa salita ng Panginoon, hindi natin yan magagawa without the grace of God. Sa biyaya pa rin ng Panginoon. By the enablement of the Spirit of God, and it's all by grace, magagawa natin ang mga bagay na to. At bakit din natin to gagawin? No? Kaya nga nandun yung balance. Bakit natin gagawin yon? Yung command na yon, your exhortation na yon, kasi ito yung tinestify. Ito yung truth, no? Binibigyan tayo ng reason why we need to do that. Why we need to stand in the grace of God. So sana nakikita natin yung importance ng giving balance, no? In testifying or revealing to others the grace of God. At pang-apat, the transmission of the epistle. Through Silvanus, our faithful brother, no? Paano nakarating, no? Ang epistle na ito sa mga tagabasa na hindi ito pinadala through FedEx, no? Wala pang FedEx noon. Sa Asia Minor, no? The messenger here was Silvanus, no? Ang ginamit ng Diyos, no? Para makarating ang mensahe niya about sa true grace of God is ginamit niya si Silvanus. The messenger here is Silvanus. Now in most epistles, no, ginagamit yung kanyang pangalan na Silvanus or Silas. Actually yung Silas, when we read the name Silas all over in the book of Acts, starting chapter 15, no, verse 22, maririnig natin yung pangalang Silas doon. Contracted form to ng Silvanus. It's like for example, pag sinabing ang pangalan
tao is Gregorio, tatawagin siyang Greg. Di ba? Ito yung contracted form. Pag sinabing Silvanus, ang contracted form nun ay Silas, no? Sabihin na natin parang palayaw niya, no? At all throughout the epistles, kung mapapansin natin, puro sa mga epistles, Silvanus yung ginamit sa kanya. Pero sa Book of Acts, mostly Silas. Silas yung ano. And other commentators believe na tong si Silas ay amanuensis daw or secretary ni Peter, ni Apostle Peter, who recorded the letter as Peter spoke. But one thing that made me believe na hindi siya amanuensis or secretary lamang ni Peter or tagasulat kung ano yung sinasabi ni Peter, kundi messenger lamang or tagadala lamang ng sulat. Kasi meron nga sabi, amanuensis daw siya. Kaya nga sinabi dito, no, through Silvanus, our faithful brother, for so I regard him, I have written to you. So, naniniwala yung iba na siya ay amanuensis secretary. But for me, and even the other commentaries din na aking nabasa, naniniwala sila na messenger siya or tagadala talaga ng sulat. Kasi one reason that convinced me na hindi siya amanuensis or tagasulat lamang, na kasi may nakasulat dito na our faithful brother, no? Our faithful brother. Imagine, no? Kung ako yung nagsasalita at isusulat ni Brother Louie yung sasabihin ko at nabanggit ko yung pangalan niya, dadagdagan niya pang faithful. Dagdagan ko nga yung pangalan ko ng faithful. Parang ano, di ba? Parang hindi siya nagtutugma doon sa previous exhortation na be humble. Eh, di ba kung humble ka, hindi mo na kailangan na idagdag pa yung word faithful. No, yun lang yun sa mga logical reasoning na maaari nating ilagay, but there are more convincing facts that Silvanus is just a messenger, not an amanuensis or tagasulat ng sinasabi ni Apostle Peter sa kanyang epistle. No? Peter describes Silvanus as a faithful brother. Faithful brother dito. Mapapansin natin yung faithful brother. A trustworthy man. No? Pag sinabing faithful brother dito, or masasabi natin he is insinuating o sinasabi niya that this Silvanus is a trustworthy man. Also, maaaring sinasabi niya that this man is a believer, a believing man, no? A faithful man, followers of Christ. At maaaring sinasabi niya rin that this person is a distinguished man na nagdala sa inyo ng sulat, a distinguished man. Now, it conveys the idea here, pag sinabing faithful brother, it conveys the idea of a minister of Christ. Of a minister of Christ who was proven himself trustworthy by his faithful discharge of duty to the believers. Kaya si Apostle Peter dito panatag siya na sa kanyang tatalaga kay Silvanus, no? Or Silas, na para maiparating ang kanyang sulat ay panatag siya that this faithful man will do whatever it takes para ma-deliver ang sulat na ito sa kanyang mga recipient. Apostles were accustomed to send their letters by individuals of recognized godly characters para kampante sila na makararating ang kanilang mga sulat. Silvanus was intimately acquainted. Isa pa sa mga advantage, si Silvanus intimately acquainted siya with the churches to who the apostle wrote, and he bringing the letter, no? Kaya nga parang magiging profit pa ito or parang abundant proof ito ng authenticity na yung kanyang letter na dinala para dun sa mga recipient ay talagang totoo. Hindi fake yung letter or hindi galing sa fake na Peter, kundi sa totoong Peter at totoo na sinulat ni Peter. No? Kung ang magdadala is somehow na talagang acquainted din sa mga gawain sa mga iglesia dito sa Asia Minor. Kaya ginamit niya si Silvanus. Such an important character ang bagay na sinabi dito. A faithful brother. An important character of a messenger of the grace of God. No? Important character ito, yung faithfulness. A faithful minister. No? It is a non-negotiable character
para sa isang minister ng gospel that reveals the true grace of God. The true grace of God's salvation, the revelation of God's grace. Kailangan talaga makakitaan ng pagiging masasabi natin na tapat ang lingkod na ito na nagdadala ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga, let's pray that may God forbid us, no? Forbid us to stand in this pulpit preaching, but never a faithful brother, but never been a faithful brother. One to the true faithful one, no? Faithful one or faithful brother to the true grace of God. Or even, no? Pag sinabi ng brother, or even a convert in the first place. Kaya nga ito ang ating laging ipapanalangin, no? Sa biyaya ng Panginoon, i-sustain talaga ng Panginoon ang mga tao na ginagamit niya upang ibahagi sa atin ang ebanghelyo na nagdadala or nagpapahayag ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na sana siya ay manatiling tapat na lingkod ng Panginoon hanggang sa huli sa pagdadala niya ng kanyang mensahe ng biyaya. Now, anong mga application natin dito? The main thing that the minister ought to aim, no? Yung minister or yung tagapagdala ng mensahe ought to aim at in the labor, no? Sa kanyang paglilabor or paglilingkod or pagdadala ng biyaya ng Panginoon, mensahe ng biyaya ng Panginoon, is to convince their people of the certainty and excellency of their Christian faith. No? Whenever the grace of God is proclaimed, ito ay nagtataglay or nagbibigay sa atin ng certainty na ang ating pananampalatayang Kristiyano ay tunay. The excellence of Christian faith, no? Na hindi tayo nagkamali ng ating pagsampalataya sa walang ibang daan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng anak ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon ng kaligtasan para sa mga hell-deserving sinners katulad natin. No? At sana yung minister na ito na nagdadala ng mensahe ng tunay na biyaya ng Panginoon, yung merong firm persuasion that we are in the true way, no, to heaven, that we are in the true path or the right path to heaven, or right path to the glory that awaits para sa atin, and that will be the best motive to stand fast and persevere, no? Kung ating palaging na ririnig that we are on the right path, no? That we are in the true way, no? That we are on the right way to the salvation awaiting for us, no? Talagang lalo tayong mamamotivate to exercise the duty na sinasabi sa atin, to stand fast sa ating pananampalataya, to stand firm sa biyaya ng Panginoon. And dito, we are convinced that there is no other way to be saved, no? There is no other way. We convince people that there is no other way to be saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala nang iba, no? Paraan para tayo ay maligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon, no? It is by grace through faith alone in Christ alone. That true grace of God, unmerited favor, no? Whenever we encounter people, sana ganun din ang ating message, that the true grace of God, unmerited favor, is available pa rin to hell-deserving sinners if they will just acknowledge
their sinfulness and will repent and put their faith in Christ. Now this true grace, this saving grace is coupled with many more graces. Need to face the battle against the dark forces of this world headed by Satan. Di ba nga napag-aralan last time, na kinakailangan natin ng biyaya ng Panginoon dahil meron tayong laban hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. We need the grace of God. This saving grace of God still works in us. Tayo ay kanyang niligtas, tayo ay kanyang inililigtas, at tayo ay kanyang ililigtas, no? We are saved, we are being saved, and we will be saved from this world headed by Satan, plus the sufferings, no? Plus the sufferings brought by this cursed world, sa sinumpang mundong ito. Now, Christians, we need the true grace of God. Since day one of our conversion until the end, we need this true grace of God. We need to stand firm in this true grace of God. We need to seek daily the grace of God. As we went through the every pages of this epistle, in every paragraph of this letter, there is grace. No? Ganun din sa pagbabasa natin, sa daily reading natin, kahit hindi First Peter ang binabasa natin, nawa matagpuan natin ang biyaya ng Panginoon. Does that grace gives hope sa iyo, kapatid? No? Kung nakikita natin ang biyaya ng Panginoon sa bawat pages ng scripture na ating binabasa daily, nakikita ba natin ang biyaya ng Panginoon at nagbibigay ba sa atin iyon ng pag-asa sa araw na iyon? Does that grace produce in you courage to stand? No, na magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa lakad ng may kabanalan, magpatuloy sa lahat ng sinasabi sa atin na exhortation, sa command ng Panginoon sa atin. Lakaran iyon. Nagbibigay ba sa atin ang biyaya ng Panginoon ng encouragement to continue? Now, does that grace calm your fears? Diba? Minsan, alam natin na ang araw na ito hindi magiging madali. Or yung araw ng bukas, alam natin ay paparating na darating na ang mga bayarin, darating ang mga gastusin, or maaring darating ang pagkakasakit, no? That's the grace of God calms our fears. Na sa pagdating ng mga bagay na yon ay tayo ay napapayapa. No? Na yung mga anxiety natin ay napapawi. Do you really believe that for every struggle of heart and every circumstances of life, you have been given grace? Na meron tayong makikitang biyaya ng Panginoon sa bawat sitwasyon, sa bawat mahirap at pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay, makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Do we really believe that? Sana ganun nga. At ang command sa atin is to stand firm in that grace, that true grace of God. At para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoong Jesucristo. Now, dito sinabi natin that the true grace of God ay sinasabi natin dito is yung revelation ng biyaya ng Panginoon ng pagliligtas. No? Kaibigan, ikaw ba ay ligtas na? Ikaw ba ay ligtas na? Ikaw ba ay nakasisigurado sa sarili mo na ikaw ay mapupunta sa langit? Sabi nga dito, no, the true grace of God, when we stand firm in this true grace of God, it gives us the assurance that we are in the right path. Now, tanong sa iyo, kaibigan, are you really saved? Are you saved? Baka naman ikaw ay sinasabi mo na ikaw ligtas ay dahil ikaw ay mabuting tao ka naman, hindi ka naman nananakit ng tao at ikaw ay namumuhay ng maayos. Well, hindi nasusukat sa pamumuhay ng maayos ang kaligtasan, sapagkat even ng mga mananampalataya, maraming nagdadanas ng mabibigat na pagsubok, and yet kampante sila na kung ano man ang mangyari ay ang Panginoon ang kanilang kaligtasan. The Lord is their salvation. But ikaw, kaibigan, kung ikaw ay nagtitiwala sa iyong mga gawa lamang, no?
at hindi mo inilagak sa Panginoon ang iyong pagtitiwala, no? Ay hindi talaga masasabi natin na ikaw ay hindi pa ligtas. Kinakailangan mong magsisi sapagkat yan ay kasalanan. Ang pagtitiwala sa sarili para sa iyong kaligtasan, iyan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. No? Ang kinakailangan, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na ang kaligtasan ay darating sa buhay ng tao sa pamamagitan lamang ng biyaya. No? Through faith sa nag-iisang tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. No? Kaya kaibigan, kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay nagtitiwala lamang sa iyong kabutihan at hindi ka patunay na nagsisisi sa iyong kasalanan at nagtitiwala sa tanging tagapagligtas, nawa ikaw ay magsisi. Pagkalooban ka ng Panginoon ng pagsisisi sa iyong puso at pananampalataya, tunay na pananampalataya at tunay na pagsisisi. No? Pananampalataya sa tanging tagapagligtas, sa Panginoong Jesucristo lamang. Siya ang nagbuhos ng dugo, no? Hindi ng dugo mo or hindi requirements ang kabutihan na gawa mo para maligtas ang iyong kaluluwa. Ang requirements ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo para sa ikalilinis or ikapapawi ng mga kasalanan ng mga makasalanan. Tulad mo at tulad ko, iyon ang kailangan. At iyon ang kailangan mong pagtiwalaan, hindi ang ating mabubuting gawa. Nawa, gawin mo na ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon Kristo sapagkat kung ikaw, iyon ay gagawin mo. Ikaw ay kanyang ililigtas to the uttermost, no? Ililigtas kanya sa iyong kasalanan. At mananatili sa iyo ang biyaya, no? Ililigtas kanya sa pamamagitan ng biyaya. Mananatili sa iyo ngayon ang kanyang biyaya at ikaw ay dadalhin ng kanyang biyaya sa full revelation ng kaligtasan na kanyang ipinangako sa kanyang mga tao kung ikaw lamang ay magsisisi ngayon na bago pa mahuli ang lahat. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito sa pagpapahayag ng inyong salita. Sa kapahayagan ng inyong biyaya, ng tunay ninyong biyaya, Panginoon, sa epistle ni Apostle Peter, no? Sa summary ng epistle ni Apostle Peter sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sapagkat sinustain nyo rin kami for the past 2 years, O Lord, ay nasustain ang aming pag-aaral dito. At nawa po, Panginoon, tulungan nyo kami ito matapos up to the very last word ng epistle na ito. All this we pray in Jesus' name. Amen.